maliwanag nang dahil sa'yo, ikaw yung salot at ikaw yung inotel. Mabuti nga naman at tinanggal na ni PBBM. PACC inabolish na. Yun yung kanyang unang. So wala na, PACC. Wala din namang kwenta dahil kung may karoon lang naman ng isang ahensya na PACC tapos yung tao, kagaya ni Greco Bilica, ay wag na oy. At ito pa ngayon, may plano pa pala ito. Nabigyan ng posisyon. Wag na po ninyong nabigyan ng posisyon si Greco Bilica. Kawawa lang po yung ang gobyerno ninyo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito, patunay na nga ito. Si Doc Yumul inupuan, tinulogan, binaliwala ng PACC nung nakaraang gobyerno. Tapos ito na naman ngayon, bigyan na naman siya ng another na naman na katungkulan sa gobyerno. Naloko na. Huwag po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung mahal mo yung Pilipino, huwag mong ipasok dyan si Bilica at dapat imbestigahan din yan, no? Sa kanyang pagpabaya, sa kanyang trabaho, na may tao na naisa na naglakas ng loob, ay isinalang-alang niya yung kanyang profesyon, pagsiwalat sa korupsyon, sa droga sa kanilang lugar. Bakit hindi siya paniniwalaan or pinaniniwalaan? So yung topic natin ngayon mga kababayan, itong si Doc Yumul ulit at si Greco Bilica. So, nagsalita na po mga kababayan si Greco Bilica patungkol doon sa syempre sa mga paratang sa kanya na ayun nga, napapanood kung gusto niyo panoorin, mayroon naman yun sa mga interviews kay kumakalat ngayon kung paano nanghingi ng tulong si Doc Yumul sa PACC dahil nga sa nangyaring talamak na korupsyon doon sa Lamitan, Basilan at yung pagiging involved ng pamilyang Furigay, lalo na yung asawa niya na si Rosita Rose Furigay, na kung saan iyon yung binaril ni Doc Yumul kahapon sa Ateneo de Manila, kung saan ay dumalo siya sa graduation sana ng kanyang anak sa pagka-abogado. So yun nga, hanggang ngayon denial pa rin po si Greco Bilica. So ito yung sinabi niya. Sabi dito ni Greco Bilica sa kanyang Facebook account, ito yan siya, Greco Bilica. Sa mga naniwala kay Yumul sa paninira sa akin, ayan na po siya ngayon. As I have said, he is crazy and he's a liar. Ito yung sabi niya. So gusto pa niyang ipamukha na ibig sabihin dito ni Greco, o yun, sa mga naniniwala sa kay Doc Yumul, tingnan ninyo ngayon kung ano na siya. O kasi nga nagwala, nagiging kriminal, etc. kung ano pa. So ito yung ibig niyang sabihin, na tinatawag pa niyang baliw at sinungaling si Doc Yumul. Teka lang, Greco Bilica, masasabi ko lang sana hindi mo din ginamit yung utak mo, nung tumakbo kang senador, may balak ka palang tatakbong senador. Kung ginamit mo lang sana yung pagkakataon na ito, tinulungan mo si Doc Yumul sa kaniyang problema dito sa mga Furigay, hindi ang iyong tinulungan, nanalo ka sana ngayon sa pagkasenador. Jugok ka din kasi. O ano bang nangyari? Inaway mo pa si Maharlika, nagawayan pa kayo. Nag-abot pa din na may pagbabanta ka din, na kapag manalo ka pagkasenador, lahat ng marites ay ikokulong. Hindi na yung mga ganyan, Greco. So, yun. Ngayon, so ito, sabi pa ni Greco dito, si Yumul ay hindi talaga mapagkakatiwalaan talaga. O baka ikaw yung hindi mapagkatiwalaan. Kaya ngayon, nangyari dyan sa PACC, bullish. Maraming nakarating sa akin na mga sumbong na hindi niya mapatunayan.
Ganyan ang ugali ng lahat ng mga sumakay sa kanya para ako siraan sa FB. Greco, walang siraulong tao na maglakas ng loob, siraan ang isang kagaya mo na nagtrabaho sa gobyerno. Nasa gobyerno ka pa that time. Nung sinasabi mong sinisiraan ka ni Doc Yumol sa FB or Facebook. Besides, yung aking thumbnail mga kababayan na kung saan ay si Doc Yumol at si Greco ang andyan, yun yung picture nila na kung saan pumunta si Doc Yumol sa opisina ni Greco Bilhica para nanghingi ng tulong at nag-submit yan ng kanyang mga dokumento laban sa kanyang paratang dito sa mag-asawang Furigay sa Lamitan, Basilan. Ang ginawa ni Greco Bilhica, sabi nga ni Doc Yumol doon sa interview niya kay Maharlika, nag-meeting behind closed doors si Bilhica at ang mga Furigay. 3 oras paglabas noon. O ang sabi, patawa-tawa pa daw si Greco ay sinungaling daw si Doc Yumol at hindi daw totoo yung kanyang mga pinagsasabi. Alam niyo na kung anong hindi alam ni Doc Yumol kung anong pinag-usapan ni Bilhica, Greco Bilhica doon at ang mga Furigay sa kwarto na sila lang, no? Dapat nga sinama si Doc Yumol noon kung talagang may to si Bilhica. Pero wala di ba? Nakipagkutsabahan pa. Wala pong katotohanan ang mga paratang nila mula pa noong umpisa. Di ko sila kinikibo. Hindi po naman siguro chismis, Greco Bilhica, yung mag-submit sa'yo ng maraming dokumento. Ang isang tao dahil may patunay siya na kung anong nangyari doon sa kanyang lugar dahil taga doon siya. Wala Ikaw ang hindi naniniwala sa kanya dahil naniniwala ka doon sa kabila kung anong sinasabi sa'yo. At hindi yung chismis. Kung para sa'yo, chismis yun dahil wala kang ginawa dahil ayaw mo aksyonan ang kanyang sumbong. Na which is nagtrabaho ka dyan sa Presidential Anti-Crime, Anti-Corruption and ano ba yung meaning nito? Commission on Corruption. Pero anong ginawa mo? Natulog ka sa pansitan dahil andyan naman si Senator Bongo. Nagamit-gamit mo ang kanyang pangalan. Wala ka siguro. Hindi ka rin siguro nagsabi doon kay Bongo at doon kay Pangulong Duterte. Wala kang sinabmit doon sa mga sumbong ni Doc Yumol. Kaya paano malaman ng Pangulo? Masaya nga yung tao si Doc Yumol dahil nga yung kanyang akala niya siguro makakatulong ng Administrasyong Duterte dahil yun ang bukang bibig ng Pangulong Duterte na sugpuin ang korupsyon at ang droga. So, paano masugpo kung may mga nasa gobyerno nagpoprotekta? Di ba sabi din ni Tatay Digo? Kaya hindi niya maubos itong sangkot sa droga dahil mismo nasa gobyerno involved. Protector, kung ano-ano pa dyan. Sila mismo nagtutulak. Sabi pa niya dito, pero nakapanira sila sa akin noong kampanya. Nagkalat sila ng mga istorya na walang katotohanan at maraming naniwala. Sa ngayon ay maliwanag na ang lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo sa aming lahat. Yes, maliwanag nang dahil sa'yo, ikaw yung salot at ikaw yung inotel. Mabuti nga naman at tinanggal na ni PBBM ang tawag dyan. Itong PACC inabolish na. Yun yung kanyang unang. So wala na PACC. Wala din naman kwenta dahil kung may karoon lang naman ng isang ahensya na PACC tapos yung tao, kagaya ni Greco Bilhica, ay wag na At ito pa ngayon, may plano pa pala ito. Nabigyan ng posisyon. Wag na po ninyong nabigyan ng posisyon si Greco Bilhica. Kawawa lang po yung ang gobyerno ninyo, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito, patunay na nga ito. Si Doc Yumol inupuan, tinulogan, binaliwala.
ng PACC nung nakaraang gobyerno. Tapos ito na naman ngayon, bigyan na naman siya ng another na naman na katungkulan sa gobyerno. Naloko na. Huwag po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung mahal mo yung Pilipino, huwag mong ipasok dyan si Bilhika at dapat imbestigahan din yan, no? Sa kanyang pagpabaya, sa kanyang trabaho, na may tao na naisa na naglakas ng loob, ay isinalang-alang niya yung kanyang propesyon. Pagsiwalat sa korupsyon, sa droga sa kanilang lugar. Bakit hindi siya paniniwalaan or pinaniniwalaan? Anong ibig sabihin nun? O ngayon nagpapabango yung mga pulis ngayon yan, PNP sa Maynila, sa Quezon City, or kung saan pa dyan, sa Metro Manila. Dahil nakahuli sila ngayon ng big fish, suspect. Tapos ngayon, baka delikado pa si Doc Yomol dyan ngayon sa loob ng piitan. Baka binubugbog na yan ng mga pulis diyan. Dapat yung mga pamilya niyan, yung kamag-anak niyan, lagi na pupuntahan doon. Tingnan lang kung may mga pasa yun. Dahil kapag nagkataon, ay nako po. Dahil yung kalaban ngayon, eager yun na ipapatay si Doc Yomol para makagante. Di ba?